Isang nakakailakbot na araw sa inyong lahat. Ako pong muli si Red. Sa episode na ito, ating balikan ang nakakalungkot at kagimbal-gimbal na pangyayari sa mga kawawang paslit na sina Sakurako at Kaede sa kamay ng kanilang sariling ina na si Sanei Shimomura. Mga batang inabandona ng sariling ina sa loob ng 50 araw. Haunted History. Ina, tigapag-alaga at tigapag-protekta. Nagsisilbing gabay sa direksyong tatahakin ng mga anak at higit sa lahat, ilaw ng tahanan. Subalit sa kwentong tampok sa episode na ito, mapapatunayan na hindi lahat ng ina ay mabuti. Paminsan, ang mga katulad ni Sanei Shimomura ang maghahatid pa sa kanyang mga anak sa kapahamakan at magiging biktima ng pang-aabuso, pagpapabaya at kalaunan, kamatayan. Ayon sa saliksik ng Team Haunted History, si Sanei Shimomura ay single mother sa kanyang 3 taong gulang na anak na babae, si Sakurako, at 1 taong gulang na anak na lalaki, si Kaede. Simula nang ma-divorce sa ama ng mga bata, tuluyan na ring naputol ang suporta ng ex-husband sa mga ito, maging ang pahirapang paghingi ng suporta sa kanyang mismong mga magulang. Ito ang nagbunsod kay Shimomura na pasukin ang mundo ng pagbebenta ng panandaliang aliw upang mabuhay ang kanyang 2 anak. Subalit, biglang nagbago ang ihip ng hangin at ang inang aakalain mong malakas at kinakaya ang lahat ay nagmistulang halimaw makaraang abandonahin nito ang 2 anak sa loob ng kanilang apartment. Hindi lamang 1 araw, hindi rin 1 linggo, kundi halos 1.5 buwan o 50 days base sa mga report. Ayon sa detalye, tila pasadya ang hindi makataong pag-aabandona ni Shimomura sa mga paslit na ito sapagkat literal na walang makakain o maiinom ang mga kawawang paslit. Sadyang napaka-imposible para sa mga batang mura ang edad na makasurvive. Sa tanong, what went wrong? Pakinggan ang kabuuan ng heartbreaking story na ito. Listen and watch at your own risk. Sa pagsasaliksik ng Team Haunted History sa pamamagitan ng mga detalyeng unang inilabas ng isang Japanese media, 1987 nang ipinanganak si Shimomura at panganay sa 3 magkakapatid na babae. Ang kanyang ama ay isang high school teacher at sinasabing sikat sa kanilang Mie Prefecture since siya ay tumayong rugby team coach. Dito umano nakilala ng kanyang ama ang kanyang ina na isang estudyante nito noon hanggang sa sila'y nagpakasal at silang magkakapatid ang naging bunga. Subalit, dahil sa pagiging babaero ng kanyang ama at tila mas prioritize ang nightlife, nag-divorce ang kanilang mga magulang. Simula noon, naiwan silang magkakapatid sa poder ng kanyang ama. Nag-asawa muli ang kanilang ama at ito umano ang tumayong tigapag-alaga sa kanilang 3 magkakapatid, pero taliwas sa mga inamin ni Sanei sa mga investigador na siya ang tunay na nag-aalaga sa kanyang maliliit pang kapatid noon sapagkat pinapabayaan lamang din daw sila ng kanilang stepmother. Inihayag rin ng kaniyang dating guro na consistent honor student naman si Sanei nung panahon ng elementarya, subalit naging sakit na siya ng ulo sa paaralan nang tumungtong ng junior high school. Ito ay sa impluwensya na rin ng mga tamad at bully na kaklase. Sa kabila ng hindi magandang record noong junior high school, naisalba pa rin umano ang kanyang pag-aaral
at nakakuha ng slot sa isang private high school dahil na rin sa reputasyon ng kanyang ama na tulad ng unang nabanggit, kilala nga sa kanilang lugar. Nung panahong iyon, pinatira pa si Sanay kasama ang katrabaho ng kanyang ama bilang tigamasid at tigabantay sa kanyang mga kilos. Makalipas ang panahon ng pag-aaral, muling bumalik si Sanay sa kanyang hometown at dito ay nakahanap ng trabaho sa isang Japanese restaurant. Dito niya umano nakilala ang kanyang naging asawa hanggang sa sumapit ang taong 2006 nang tuluyang magbunga ang kanilang sinimulang relasyon. Nagpakasal ang dalawa at nagdesisyong makitira sa puder ng kanyang mister kasama ang mga magulang nito. 2007 nang isilang ni Sanay ang kanyang panganay habang 2008 naman ang kanyang bunso. Sa mga available information online, naging normal at masaya ang umpisa ng kanilang buhay mag-asawa kasama ang mga in-laws nito. Sa katunayan, katuwang paumano nila ang mga magulang ng kanyang mister sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Ayon sa isang online article, nagkaroon at nagsulat pa umano ng blog si Sanay kaugnay ng kanyang excitement at challenges sa pagiging isang ina. Dito nga'y isinulat niya ang mga sumusunod. Sakuraku and Kaide are living leisurely. They are both growing up so quickly, and I am really happy. She was like a normal young pretty wife, and I saw her holding the boy while letting his sister play with him. Subalit, tila naging masaklap ang ikot ng mundo pagsapit ng 2008. Natagpuan na lang ni Sanay ang kanyang sarili na nawawalan na ng direksyon at ang kanyang mga isinulat sa blog ay tila magiging blankong salita na lamang. Sa pagsunod sa timeline ng Team Haunted History, napag-alaman na sa parehong taon at simula nang magkaroon muli siya ng ugnayan sa mga dating kaibigan na may masasamang impluensya, nagsimula na nitong iwanan ang kanyang mga anak sa puder ng mga biyanan para makapag-night out. Ayon sa mga in-law ni Sanay, kadalasan inuumaga na ito ng pagbalik sa bahay. The worst, unti-unti na rin siyang nababaon sa utang nang hindi nalalaman ng kanyang mister. Bukod pa rito, nahuli ng kanyang asawa na nagkakaroon rin umano si Sanay ng ibang karelasyon kaya nauwi sa hiwalayan ang dalawa noong 2009, subalit inako ni Sanay ang pagpapalaki sa dalawang anak. Nagdesisyon ng kanyang dating asawa maging ang mga magulang nito na hindi magbibigay ng kahit na anumang tulong o child support kaya napilitan si Sanay na magtungo sa Nagoya City at dito niya pinasok ang pagiging hostess sa isang club. Inuman ng alak, nakikipaglandian at nakikisiping sa iba't ibang lalaki alang-alang sa pera. Sa tanong na kung sino ang naiiwan na kasama ng kanyang mga anak habang siya'y nagtatrabaho ng gabi, ang sagot, wala. Sa pag-aamin mismo ni Sanay, iniiwanan lamang umano niya ng tap water ang dalawang anak nang walang kahit na sinong kasamang nakatatanda sa kanilang inuupahan. Bunsod ng kawalan ng government support or allowance dahil sa nature ng kanyang trabaho. May pagkakataon na humingi na siya ng tulong sa kanyang kapitbahay na noong panahong iyon ay nagtatrabaho sa isang child guidance center na siya munang mag-alaga ng kanyang dalawang anak habang nagtatrabaho siya sa gabi, subalit tinanggihan siya nito. Enero ng taong 2010 nang pasukin ni Sanay ang isang delivery health institution sa Osaka. Ayon sa isang blog research, pinaniniwalaan na konektado pa rin sa prostitusyon ang pagiging delivery health
na kung saan sinasabing lahat ng mahalay na aktibidad ay pwedeng gawin ng isang delivery health service base sa mapagkakasunduang presyo at sa kondisyon na walang sex na magaganap. Kalaunan, binigyan ng isang maliit na apartment si Sanay ng may-ari ng pinagtatrabahuhang delivery health at pinayagan na doon muna manirahan kasama ang 2 anak. On call umano si Sanay sa tuwing magkakaroon ng kliyente at pag nagkataon, doon lamang niya iniiwanan ang 2 anak sa loob ng apartment. Sa pagnanais na makalikom ng malaking pera, sumasideline pa umano si Sanay sa iba't ibang host clubs at doon ay nagkakaroon ng mga sexual relations sa mga ikangay good-looking young men. Dito na umano mas naging focus si Sanay at umabot na nga sa punto na mas maraming oras na ang naigugugol nito sa labas kesa alagaan ang 2 anak matapos ang pinagmamalaki nitong trabaho. Sex worker. Base sa isang Japanese blog site, ang Ameblo isinaad na makaraang bilhan ng bento boxes at cup ramen ang mga anak ay saka na lamang nito iniiwan ang mga ito ng ilang oras. Isang clerk naman sa kalapit na pizza parlor ang nagpatunay na palagi ring umu-order si Sanay ng pizza at minsan pa nga'y chicken nuggets at orange juice at ang mga ito ay direktang ipinadi-deliver sa kanilang apartment. Isang saksi rin ang nagpatunay na sa kabila ng palaging pag-iyak at pagtawag sa kanya ng panganay ay hindi umano ito pinapansin ni Sanay at sa halip ay patuloy lamang ito sa paggamit ng cellphone. Naganap naman ito sa isang parke na malapit sa kanilang apartment. Subalit, mas may hihigit pa umano sa mga unang patotoo ng mga ilang random witnesses sa hindi makataong pagtrato ni Sanay sa sarili nitong mga anak. Nang sundan ng Team Haunted History ang timeline sa pagkakatuklas ng ginawang pag-aabandona ni Sanay sa sarili nitong mga anak, sinasabing March 30, 2010 nang ireklamo ng mga kapitbahay ni Sanay ang iyak ng mga bata na halos hindi na magpapatulog sa kanilang kapitbahay. May nagpatunay rin na kahit hating gabi, patuloy na nag-iiyakan at tinatawag ng panganay nito ang kanilang ina sa pamamagitan ng intercom. Ang tanging nalalaman ng mga kapitbahay, nasa trabaho si Sanay subalit taliwas sa napag-alamang nagsimula na rin palang manirahan ng babae sa bahay ng kanyang kaibigan. Ayon naman sa kaibigan ni Sanay kung saan ito pansamantalang nanirahan, sinabi nito na nasa poder ng kanyang mga magulang ang 2 bata nang minsan niya itong tanungin. Subalit nang bumisita si Sanay sa bahay ng kanyang kapatid at magulang at muling tinanong ng kanyang kaibigan kung nasaan ang mga bata, ang sagot ni Sanay, nasa bahay daw ito ng kanyang kaibigan at doon niya pansamantalang iniwan. Ayon sa karagdagang impormasyon, makailang ulit na nag-reach out ang Osaka Children's Counseling Center kay Sanay at binisita pa umano ang kanilang mismong apartment, subalit wala umanong sumasagot sa kanila. Ayon sa mga ulat, March 30 nang magsimulang makatanggap ng reklamo ang center sa pamamagitan ng abuse hotline kaugnay ng mga walang humpay na iyakan ng mga bata sa apartment. Kinabukasan, isang staff ang bumisita sa apartment pero wala umanong sumasagot at humarap sa kanila. April 1, binalikan ng parehong staff ang lugar pero tulad kahapon, wala pa ring sagot silang natanggap. Ganon din ang nangyari sa ikatlong balik nila kinabukasan. Hanggang sa sumapit ang April 5, nakipag-ugnayan na ang staff ng Children's Counseling Center sa Contact Management Company, subalit hindi makumpirma ang detalye sa kung sino nga ba ang mga residenteng nakatira sa apartment na inirereklamo. May 8,
Panibagong reklamo mula sa mga residente ng gusali ang natanggap ng abuse hotline. Kinabukasan, binalikan muli ng staff ang silid, subalit wala ng ingay na madidinig na nanggagaling sa loob. Ganito rin ang nangyari noong May 18. Iniulat ng mga residente ang parehong ingay at nang bumalik ang staff kinabukasan, bukod sa walang nagbukas ng pinto ng silid, ay wala na naman siyang nadinig na ingay. Ayon sa Asahi News, dahil sa kakulangan ng impormasyon para makumpirma ang mga identity ng mga residente, gayon din ang pagkumpirma kung may totoong mga bata sa loob ng silid, ibukod pa ang makailang beses na pagtungo nila sa apartment at dun nga'y wala namang ingay na nadidinig. Nakatali ang mga kamay ng Osaka Children's Counseling Center kaya ang ending, wala silang magagawa. Sa testimonya mismo ni Sanay sa mga investigador, June 9, 2010, nang mapagdesisyonan umano nito na lisanin ang apartment nila at abandonahin ng kanyang mga anak. Trinap umano ng walang kwentang inang ito ang kanyang mga anak sa loob ng kanilang living room sa pamamagitan ng pagsasara ng inner door sa silid gamit ang adhesive tape. Ito ang dahilan kung bakit hindi rin makagamit ng bathroom ang mga bata at kahit man lang makalabas gamit ang front door. Bukod pa rito, nilock ni Sanay ang front door at pagkatapos ay nagtungo na ito sa isang club para makipagkita at makipag one night stand sa isang love hotel kasama ang matagal na nito na nagugustuhang lalaki. Mas ikaiinit din talaga ng ulo mo sapagkat nakapag-post pa umano si Sanay sa social media ng kanyang life update na may salitang fun. Nakuha pa umano niyang i-email ang katrabaho na baka patay na daw ang kanyang mga anak. Sa katapusan ng Hunyo, tahasan at personal na inamin ni Sanay sa isa sa kanyang mga kasama sa delivery health shop ang patungkol sa pang-aabandona nito sa kanyang sariling anak sa apartment. July 29, 2010. Eksaktong 50 araw makaraan niyang iwanan. Binalikan ni Sanay ang kanyang mga anak para i-check ang mga ito at ito'y gawa rin ng isang mensaheng natanggap niya mula sa kakilala na tila may mabahong amoy na nanggagaling sa kanilang silid. Bago pa man nila mabuksan ang pinto ng unit, sumambulat na sa kanya ang masangsang na amoy ng nabubulok na laman. Dito nga'y natuklasan ang magkayakap na katawan ng mga paslit. Walang mga saplot, nakahiga sa gitna ng sala at nasa state of decomposition na. Dahil sa pagkagimbal ng kasamahan sa trabaho, ito na ang gumawa ng paraan upang ipagbigay alam sa otoridad ang katarantaduhan ni Sanay. Ayon pa sa report, inamin ng kasamahan ni Sanay mula mismo sa bibig nito na nawalan na daw siya ng ganang pakainin at paliguan man lang ang kanyang mga anak. Kung maaari pa nga daw niyang maibalik ang nakaraan, hindi na lamang daw sana siya nag-anak. Alam na alam rin niya na hindi makakasurvive ang kanyang mga anak kapag walang tubig at makakain, kaya naniniwala siyang patay na ang mga ito sa oras na nagkukwento siya sa kasamahan. Ang mas ikinagulat pa umano ng kausap ay ang huling sinabi ni Sanay na, I wish I had no children. Agad na rumisponde ang kapulisan sa sumbong at nagtungo ang mga ito sa apartment at nabatid ang kagimbal-gimbal na kaganapan. Katawan ng batang magkapatid kasama ang mga nabubulok na basura sa loob ng unit. Sa inisyong medical report, lumabas na 1 buwan nang patay sina Sakurako at Kaede. Sa pareho ring report, isinaad na dehydration at starvation ang dahilan ng kamatayan ng dalawang paslit. Lumabas sa autopsiya
na walang nakitang tirang solid food or kahit ano paman sa tiyan at bituka ng mga bata, kaya nauwi sa konklusyon ng mga medical examiners na bago mamatay, wala na silang kahit na anong nakain. Subalit hindi lamang ito ang nakapangingilabot na lagay ng mga inabando ng bata. Ayon rin sa mga sumuring medical experts, 20 araw simula ng iwan ng ina. Buhay, ngunit struggling na ang mga ito. Bunsod ng pagkakalak ng pinto, walang access sa toilet ang mga bata kung kaya't nagkalat sa loob ng sala ang dumi ng mga ito. Bukod pa rito ang paniniwala ng mga investigador na ang mga sariling dumi mismo ang nagsilbing pagkain ng mga bata dahil sa desperasyon. Karagdagan rito, dahil hindi alam gamitin ng mga bata ang air conditioner, hinubad na lang ng mga ito ang kasuotan para maginhawaan. Pinaniniwalaang dinidilaan na lamang din ang dalawa ang mga yelong nabubuo sa loob ng kanilang refrigerator upang makainom lamang. Dahil wala ngang iniwang makakain, inubos na rin ng mga ito ang mga natatagpuang seasoning, condiments at mga tira-tirang cup ramen sa silid. Napag-alaman rin na pasadyangang hindi na naglinis at nagtapon ng basura si Sanay nung araw na inabandona nito ang mga anak. Namataan ng pulisya ang tambak ng basura sa kanilang veranda at sa loob mismo ng sala. Agaran ang isinagawang pag-aresto sa walang pusong inang ito makaraang matukoy ang pinagtataguan niya. Inaresto si Sanay sa salang abandonment of a corpse at pagpaslang sa 2 anak. Nang nasa kustodiya na ng mga pulis, inamin ni Sanay na hadlang sa kanyang fun moments kasama ang iba't ibang lalaki sa club ang pag-intindi sa kanyang mga anak. Dahil dito, isinailalim rin siya sa psychological test sa loob ng 5 buwan at napatunayang mentally fit umano siya at competent para harapin ang trial ng kanyang kaso. Nagsimula ito noong 2012. Mariing itinanggi ni Sanay ang isinampang murder charge sa kanya sapagkat hindi naman daw niya intensyon na patayin ng mga bata, subalit maaaring maging guilty siya sa pang-aabandona sa kanila. Iginiit naman ng prosekusyon na ang ginawang abandonment ni Sanay ay may intensyong patayin ang mga bata, gayong wala siyang iniwang kahit na ano para makasurvive ang mga anak. Kinontra naman ito ng defense panel sa pagsabing ang kanilang kliyente ay biktima rin ng abandonment of child care noong siya ay bata pa lamang. Bukod rito, iginigiit rin nilang dumaranas ng dissociative disorder at naaabuso noong bata pa si Sanay kung kaya't inilaban ng kampo nito na mas mainam na child abandonment ang ilitis kay Sanay sa halip na murder. March 16, 2012, nang ibaba ng Osaka District Court ang hatol na 30 taong pagkakabilanggo kay Sanay at ito nga ay makaraang mapatunayang guilty of murder ito. Kinonsidera ng hukuman ang traumatic experience ni Sanay nung siya ay bata pa kung kaya't hindi siya hinatulan ng bitay. Pinagtibay ng Osaka High Court noong December 2012 ang naturang hatol na kinatigan naman ng Supreme Court noong 2013 ang pagsasapinal ng 30 years sentence kay Sanay. Haunted History. At tiyak nga ninyong kinainisan ang kwentong ito. Maraming salamat sa pagtunghay sa nakakalungkot at nakakagimbal na pangyayari sa mga kawawang paslit na sina Sakurako at Kaidi sa kamay mismo ng kanilang sariling ina na si Sanay Shimomura. Mga batang inabandona ng ina sa loob ng 50 araw. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, maaari kang mag-iwan ng komento at topic suggestions. Pindutiin ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako pong muli si Red.
ang boses ng Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories, Pulang Likido Animated Horror Stories at Red Diaries Tagalog Love Stories. Hanggang sa muli.